Epipandio Labrador, komentaristang walang inuurwan, walang kinikilingan, nagtatanggol sa sinumang inaapi ng mga politikong korap na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Epipandio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Okay, magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin makakasama at laging nakakapiling dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulo, Ferdinand Marcos Jr. At maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating House Speaker Martin Romualdez. At syempre, doon po sa mga kababayan nating lagi pong kasama natin dito po sa ating programa. At syempre, tulad po ng lagi ko sinasabi, kung maaari po, huwag po kayo mag-skip ng ads. Syempre, pakishare na rin po ang ating videos sa ating mga kababayan na hindi pa nakakaalam sa channel na ito. Nang sa ganoon ay kumalat po sa buong Pilipinas ang ating pong pakikipaglaban para po sa kabutihan at katotohanan. Okay, pero bago lahat, alam nyo mga kababayan, ako'y natutuwa dahil sa kabila po ng ating mga naranasan, sa kabila po ng ating mga, alam nyo na, yung mga naging problema. Ito po, ako'y natutuwa. So, ito po yung hinihintay natin, no? So, nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan na hindi po nagkulang, no? Hindi po nagkulang at hindi po talaga umiwan sa inyong lingkod, Epipandio Labrador. So meron na po tayong mailalagay sa ating likuran, sa gilid o sa harapan. Okay, salamat po sa inyong lahat. Okay, diretso na po tayo sa araw pong ito. Ipag-uusapan po natin itong tatlong topic. Tatlo po na usapin ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol po sa Armed Forces of the Philippines na hinihikayat po ni Digong na mag-aklas laban po dito sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At pangalawa po, subpoena mula sa NBI na tanggap na ng Office of the Vice President. So tingnan natin kung ano magiging dyan. Pangatlo, pamimigay ni Sara Duterte ng pera sa mga piling opisyal ng ahensya ng OVP at DepEd na booking. Okay. So, dito po tayo sa usapin po ng pag-aaklas o pag-iinganyo ni Duterte sa ating mga kasundaluhan na umaklas sa ating mahal na Pangulo. So, sabi po dito sa balita po ng Abante, kinastigo ng Malacanang nitong Martes si dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte dahil sa paghihikayat sa Armed Forces of the Philippines o AFP na bawiin ang suporta sa umano'y adik na Pangulo ng Pilipinas. So ayon kay Executive Secretary Lucas Berzamin, ang panawagan ni Duterte sa AFP ay may selfish motive upang sa ganoon ay makapag-take over ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. So alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, dito niyo po talaga makikita yung kademonyohan na po talaga nitong mga Duterte. Ba't ko po nasasabi? Alam niyo, ang galing ho ni Duterte. Ang galing niya. Saan? Sa paggawa ba ng mabuti? Sa pagsasabi ba ng totoo? O sa paggawa ng kasamaan at kasinungalingan? Marahil kilala nyo na si Digong nyo. At alam nyo na rin yung sagot dun sa tanong ko. Alam natin kung pag-aaralan natin, bubusisihin natin, iaanalisa natin, sino ba ang malapit sa droga? Sino ba ang malapit sa mga drug lords? Sige nga. Sino ba ang Lord of Lords ng droga o ng mga drug lords sa Pilipinas? Hindi ba si Digong nyo?
Yung strategy na yan, mga minamahal kong mga kababayan, matagal na ginagamit yan ni Digongyo. Halimbawa, sila yung mamamatay tao, sila yung mga gambler, sila yung mga membro ng triad o ng sindikato ng droga, para hindi maibaling sa kanila yan at hindi maituon sa kanila yan, hahanap sila ng tao na pwede nilang pagpasahan ng title na yan. Halimbawa, drug lord siya. Maghahanap siya ng tao. Doon niya ipapasa yan. Nang sa ganon, maging malinis siya. Gagawa siya ng diskarte na kunyari, galit siya sa droga, pero totoo, siya yung naghahasik ng droga. Pero, kung kukuha po kayo sa akin ng opinion, kukuha kayo sa akin ng kung ano ba para sa akin ang gagawin ko sakaling ako yung mahal na Pangulo at ganito ang nagiging reaksyon ng ating mahal na Pangulo. Kung ako po ang ating mahal na Pangulo, maraming beses na pinagtangkaan ni Rodrigo Roa Duterte na sirain ang pangalan po ng ating mahal na Pangulo sa pamamagitan po ng droga. Hanggang ngayon po ay hindi niya papatunayan. Hanggang ngayon ay wala silang mailabas na patunay na talagang magsasabing, oo nga, eto nga, totoo nga. Na kung saan, kung meron man silang inilalabas, kung meron man silang pinapakita, kung meron man silang sinasabing ebidensya, ay puro peke. Bibigyan ko yun ng example. Dahil hindi na kontento ang mga Duterte o si Sara Duterte na masira ang ating mahal na Pangulo at hindi kumagat ang mga Pilipino at hindi naniwala ang karamihan sa mga Pilipino sa gawa-gawa nilang mga istorya, sa mga binubuo nilang mga kasinungalingan, gumawa po o nagpagawa si Sara Duterte ng isang video na ginamitan po ng AI. Isang AI na kung saan inattach doon sa isang tao yung mukha po ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, tapos na. Kumpiyansa si Sara Duterte na mapapaniwala niya ang taong bayan sa pamamagitan ng pinagawa niyang video na ginamitan ng AI. Sa ano nangyari? Nakumpirma, hindi lamang po ng mga eksperto pagdating sa computer o sa AI, na yung daladala ni Roque na kinakalat niya na yun nga ang ating mahal na Pangulo ay hindi pala totoo. Nakuha ninyo? Peke. Isang peking video na akala ng mga Duterte ay maaari ng magbigay wakas o maaari ng magdiin sa ating mahal na Pangulo. Pero hindi sila nagwagi. Sa halip, lalo lamang napatunayan at lalo lamang nakita ng taong bayan kung gaano katuso, kung gaano kahayo, at kung ano ang talagang estilo ng mga Duterte para lamang manira ng isang taong tunay na naglilingkod sa ating bayan. Nang sa ganon, sila ang maiupo. So dito, makikita ninyo, napapatunayan po ni Las Cañas, ni Matubato, yung kanilang mga testimonya kung ano yung mga estilo at pamamaraan ng mga Duterte. Kaya nga ang nangyari, simula po nang nilabas ni Sara Duterte yung video ito sa pamamagitan po ni Roque, lalo pong nadismaya ang taong bayan kay Sara dahil nakita ng taong bayan yung kawalangian nila, yung kawalang respeto nila, na para lamang sila ay maluklok sa kapangyarihan, gagawin nila ang lahat. Gagawin nila ang lahat dahil sa sila ay nabubuking sa kanilang mga kasamaan. Lalong-lalo na yung mga taong may koneksyon sa kanila na pinananagot din o iniimbestigahan, hindi lamang po sa Senado, maging sa Kamara. Katulad na lamang po ni Alice Goo na may koneksyon naman talaga sa mga Duterte, kay Ong at sa iba pa, na kung saan ay gustong iligtas ng mga Duterte
Pero dahil wala silang magawa, dahil hindi lumulusot yung kanilang mga estilo, patuloy silang gumagawa ng kasiraan o ng mga issue, ng mga kwento, ng mga gawa-gawang istorya gamit yung mga vloggers na binabayaran nila. Tama? Kung ako po ang ating mahal na Pangulo, bumalik tayo dito sa usaping ito para di tayo lumayo. Klaro po na kinakalaban ni Duterte ang Pangulo natin ngayon. Hindi lamang basta-basta kinakalaban, sinisiraan. Dahil ayon nga, kaya Executive Secretary Lucas Bersamin, ang panawagan ni Duterte sa AFP ay may selfish motive. Upang sa gayon ay makapag-take over ang anak ni Duterte bilang presidente ng ating bansa. Ngayon, sinong mga loko-lokong Pilipino? Sinong matinong Pilipino pala, ang matutuwa na ang isang baliw, isang baliw, may tuturing natin na baliw dahil hindi normal ang kinikilos si Sara. Sinong Pilipinong normal ang matutuwa na ang magte-take over sa upuan ng isang matinong Pangulo na kung saan may likas na galing, talino, may likas na mahabagin, makadiyos, makatao, makakaligkas. Sinong matinong Pilipino ang papayag? Na mag-take over yung isang babaeng hindi na alam ang kanyang sinasabi sa kabila ng kanyang mga naabot sa buhay, sa kabila ng kanyang mga natapos na pinag-aralan bilang isang abogado. Sino Pilipinong matutuwa? Sinong sundalo na matino ang isip ang matutuwa na mag-take over yung isang babaeng dahil lamang sa hindi niya masagot yung mga katanungan ng ating mga mambabatas ay gusto ng mangagaw ng posisyon? Sinong sundalong matino ang papayag at sasang-ayon sa kagustuhan ni Duterte na maupo yung kanyang anak sa upuan ng isang tunay na magiting at tapat na Pangulo? Katulad po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino matinong sundalo ang papayag na umupo? Yung isang babaeng hindi lamang pala mahilig sa babae, ay sa lalaki, sa babae din. Hindi niya kayang kasuhan, hindi nila kayang anuhin. Si Montulfo. Si Montulfo nagsabi nito, hindi po tayo Hindi makapagsalita si Sara. Hindi makaimik. Hindi makapalag kay Montulfo. Dahil totoo yata ang sinasabi ni Montulfo na tomboy itong hayop na to. Diba? Hindi lamang sila malaswa tignan sa kanilang panunungkulan, kundi talagang malaswa pala pagdating sa laman. Mga kababayan ko, gustong agawin ng mga Duterte ang kapangyarihan dahil nako-corner na sila. Hindi sila ginigipit, hindi sila iniipit. Dahil lumalabas na ang katotohanan, kaya gusto na nilang agawin ang posisyon ng ating mahal na Pangulo kahit sa maling paraan. Kung ako ang ating mahal na Pangulo at ganito ang nagiging reaksyon ni Duterte, aaksyonan ko na to. Ipapadampot ko na to para matuto dahil lumalaki na yung ulo ni Duterte. Pero dahil likas na mabuti, maawain, makadiyos at magalang sa batas ang ating mahal na Pangulo, idinadaan niya lagi sa proseso. Pero
Kung ang mga Pilipino ang kanyang tatanungin, sang-ayon ba tayo sa pananahimik ng ating mahal na Pangulo o sa kanyang ipinapakitang kabutihan? Para sa akin, hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon sa ginagawa ng ating Pangulo ngayon. Na basta na lamang hayaan yung ginagawa ng mga Duterte sa kanya. Nararapat lamang siguro na kumilos na siya bago pa mahuli ang lahat. Baka mamaya magulat na lamang siya na karamihan sa mga opisyal ng AFP ay nabayaran na yung bawat isa ng milyones para lamang bumaliktad. Pero sa tingin ko naman, kung meron man mga tiwaling sundalo na wala ng dignidad sa kanilang sarili, siguro naman 80% o 90% pa rin ang mayroong paninindigan at prinsipyo sa kanilang mga sarili. O may dangal na tatayo bilang isang tunay na sundalo ng bansang ito. Alam niyo, sa totoo lang, ang kapal ng mukha ni Sara. Ito lang yung sasabihin ko. Bago ka umupo o kung gusto mong umupo, Sara Duterte, sa upuan ng mga presidente, ibalik mo yung bilyones. Ibalik mo at sagutin mo muna yung mga katanungan ng mga congressman kung papaano mo winaldas yung pera namin, kung papaano mo ginamit sa yung kalandian yung pera ng taong bayan. Huwag mo kami daanin sa arte mo, Sara. Sa totoo lang, marami nang natatawa sa'yo. Tinatalo mo pa si Nora Honor, si Megastar Sharon Cuneta, si Vilma Santos sa kaartihan mo. Sa totoo lang, pwede ka na, Sara. Pwede ka nang gumawa ng isang pelikula na ikaw yung bida dahil napakagaling mong magdrama. Ngayon, sa'yo naman, Digongyo, makinig ka sa aking matanda ka. Wala akong pakialam kahit sobrang taas ng sungay mo. Wala akong pakialam kahit sobrang taas ng sungay mong hayop ka. Dahil talaga namang demonyo ka. Ang kapal ng mukha mo, Digongyo. Alam mo ba na ang tingin sa inyo ng taong bayan ay salot? Alam niyo ba, mga Duterte, ang tingin sa inyo ng taong bayan ay isang sumpa na ipinadala ng dyablo sa bansang ito. Kaya, Sara Duterte, hindi mo na madadala ang taong bayan. Hindi mo na madadala sa iyong mga kalokohan, sa iyong mga kasinungalingan. Titiyakin ko sa iyo. Swerte mo nga lang At hindi si Epifanio Labrador ang naging Pangulo. Dahil kung ako ang naging Pangulo at ginaganyan mo ako, baka ni buhok mo hindi na makita sa mundo. Yan ang totoo. Baka pati anino mo o buong pamilya mo hindi na makita dyan sa buong Davao. Kung ako ang ginanon mo. Napakaswerte mo lang at hindi kasing demonyo mo. Hindi kasing gago mo, kasing diablo mo ang aming mahal na Pangulo. Swerte ka lang. Pero huwag mong punuin ang aming mahal na Pangulo. Baka yung request mo na makulong ka ay ibigay sa iyo. Pag hindi ka na napagtimpian pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., alalahanin ninyo, lahat ng bagay ay nagbabago. Kung papaano ang tubig ay napupuno, kung papaano ang dam ay napupuno, huwag niyong hintayin na mapuno na ang aming mahal na Pangulo at ibigay sa inyo yung sentensya na nararapat lamang sa mga taong demonyo, traidor na katulad ninyo. Kaya sa ating mga kasundaluhan, naniniwala ako na kayo ay mayroong paninindigan. Alam nyo ang tama't mali. Alam nyo ang nararapat. Kaya doon sa mga kababayan natin na mga sundalo, taas loob po kami sa inyo na nananalig. Naway suportahan ninyo ang ating mahal na Pangulo. Alam kong kayo'y matatalino at alam nyo ang tunay na nangyayari. At kung ano ang dahilan kung bakit gustong agawin ng mga Duterte
ang kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam nyo rin siguro na pera ang dahilan nito. Pagnanakaw ni Sara Duterte ang dahilan kung bakit gusto niyang kunin ang kapangyarihan ng aming mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gusto niyang tabunan ang kanyang kasinungalingan, kaya gusto niyang mangagaw ng posisyon. Okay, number 2, pag-usapan po natin. Dito po sa babasahin ko, ito po ay nanggaling pa rin sa Abante News. Inihain ng National Bureau of Investigation o NBI nitong Martes ng hapon ang subpena kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ng banta nitong papatayin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung may mangyayaring masama sa kanya. Dinala ang subpena sa Office of the Vice President o OVP, main office sa Mandaluyong City, at natanggap ito dakong alas 12 ng tanghali. Ayon sa nilalaman ng subpena, pinapapunta si Duterte sa NBI headquarters sa Biyernes, November 29, 2024 upang magpaliwanag sa kanyang banta laban sa Presidente, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Under and by virtue of the authority vested in me by Republic Act number 10857, you are hereby commanded to be and appear in the office of the director. So yan ang nakalagay doon, yung building, yung address, so yan nakalagay dito, mga minamahal ko mga kababayan. So kinumpirma ng isang dating opisyal, okay, mali pala ito. So hanggang doon lang, so puro mga article na to, no? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, yung issue na to ay pilit pong gustong lusutan ni Sara Duterte. Pinipilit nilang iligaw ang tunay na usapin dito. Gusto nilang palitawin na ito ay bunga lamang ng galit ni Sara Duterte. Alam niyo, kung meron man pong may karapatang magalit dito, wala pong iba, kundi ang ating mahal na Pangulo. Dahil kung iipunin, bibilangin natin yung mga ginawa ni Sara para lamang siraan ng ating mahal na Pangulo, o yung mga ginawa ng mga Duterte para lamang pababain ang ating mahal na Pangulo na walang dahilan. Hindi ba't dapat ang may karapatang magalit ay ating mahal na Pangulo? Pero ni minsan hindi niya ginawa yun at hindi niya ginawang magmura. Hindi niya ginawang magbanta. Sa kabila ng ginawa sa kanya, lalong-lalo na ng mga aso ng mga Duterte, si Roque at iba pa. Tama? Kung meron man ditong may karapatan na magalit, kasi pinalalabas nila na kaya lamang nagawa ni Sara Duterte ito, ayon nga kay Digong nyo, dahil sa galit niya. Siya pa may ganang magalit. O nagagalit siya dahil nabubuking na sila. Na kung saan pinalalabas niya na iniipit. Kasi sabi ni Duterte doon, iniipit ninyo, inaano ninyo ang aking mga tao. Kung hindi ka pa naman tangat, abnormal kang babae ka. Kung matino ka pa, ikaw ang kailangan ng kamera. Pero bakit tumatakas ka? Naghahanap ng ebidensya ang kamera para patunayan na magnanakaw ka. Kaya kinakailangan nilang tawagin yung mga tao mo para maging resource persons. At sa batas yun. Dahil may kinalaman sila. Kaya sila tinawag dahil ayaw mong magpakita. Kaya naisip ang kamera na kailangan alamin ang katotohanan kung bakit nagtatago ka. Bakit umiiwas ka. Ngayon, nalaman yung dahilan kung bakit umiiwas ka. Nagagalit ka, Sara? Anong gusto mo? Ipareho sa Davao yung mga ginagawa mo na walang nag-iimbestiga sa'yo? Kahit pa magnakaw ka ng ilang milyon sa pera ng taong bayan dyan sa Davao City. Hindi Davao City ang buong Pilipinas, Sara. At hindi nyo saklaw at hindi nyo hawak
ang buong Pilipinas. Doon ka nagkamali. Lumaki yung ulo mo. Kung spoiled ka sa tatay mo, pero never kang i-spoiled ng bansang ito. Kung spoiled ka kay Digong, hindi ka namin i-spoiled. Ha? At hindi nararapat na i-spoiled yung taong tulad mo. Na isang magnanakaw na kung saan ikaw lang ang nagpapayaman. Ikaw lang ang nakikinabang. Kayo lang ang nagpapakasa sa pera ng taong bayan na dapat sana taong bayan ang nakikinabang. Diba? Galit siya. So, malamang ito rin yung irarason niya doon sa NBI. Nabunga lang na nga siguro, pag hindi, ano niya, hindi sumangayon ng NBI sa kanyang mga sinasabi, ito yung last niyang sasabihin yung sinabi ng tatay niya. Bunga lang yun ng galit. Ba? Galit? Sa totoo lang hindi naman maganda yung ginawa ni Sara Duterte. Doon pala makikita niyo. Bakit kailangan niyang bantayan si Lopez doon sa kamera? Samantalang hindi naman ginugulpi yun doon. Pinapakain naman ng maayos. Binabantayan ng maayos. Nung umeksena siya, doon na nagsimula yung lahat. Di natin alam, baka tinawagan siya ni Lopez. Please, puntahan mo na ako dito, hindi ko na kaya. Baka siguro, iniisip ni Sara Duterte, baka bumigay ito. Dahil nagsasabi na hindi niya na kaya, baka dahil sa kagustuhan itong lumabas na sa kulungan, baka mamaya bigla na lang itong magpatawag doon na o tumawag sa security guard na may aaminin na siya para lamang lumabas. Kaya ang ginawa ni Sara, todo suporta doon. Para palakasin yung loob ni Lopez. Hanggang sa nakaisip na sila ng paraan para makalabas si Lopez sa pamamagitan ng kanilang mga kaartihan. Sa pamamagitan ng mga sasabihin ni Sara na kung saan akala mo totoo. Na kung saan ay punong-puno na kasinungalingan. Punong-puno ng katarantaduhan, kagagahan, kademonyohan. Yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan, hindi tayo mangingimik. Sapagkat yan ang katotohanan, nakikita nyo naman siguro. Diba? Ewan ko na lang kung anong irarason dito. At malamang naghahanda na si Panelo at iba pang mga abogado na pwedeng gumawa ng palusot. Pero sana sa pagkakataong ito. Pero alam ko hindi sila nakakalusot dito Dahil yung director ng NBI, judge yan Diba? Judge yan. Hindi uubra dyan yung kasinungalingan ni Sara. Hindi uubra dyan yung mga rason nila na parang rason ng adik. Diba? Alam niyo ba, mga minamahal ko mga kababayan, pag nakulong ito si Sara Duterte, ako kahit wala akong pambili ng baboy, wala akong pambili ng panghanda, kung ano man, siguro magkakaroon ako ng panghanda sa tuwa. Pag nakulong ito, at alam ko, buong sambayanan ang matutuwa. Mga kababayan ko. Ewan ko lang pero para sa akin, pag nakulong tong gagang ito, magkakaroon na ng katahimikan, kapayapaan ang bansang ito. Kaya nga tulad ng sinasabi ko, para mapabilis to, sana makapag-decide na ang ating mahal na Pangulo. Ibalik na Pilipinas sa ICC. Para lang sa ganun maging katuwang ng ating mahal na Pangulo ng gobyernong ito ang ICC para mapadali yung mga bagay-bagay na dapat madaliin. Diba? Ito si Duterte, tingnan nyo. May kaso, meron siyang mga usapin na kinakaharap tungkol sa AGK. Pero tingnan nyo. Para lamang sila ay makalusot, para lamang hindi sila managot, aakitin yung kasundaluan. Aakitin kung sino yung gusto nilang akitin. Tingnan yung estilo nila, mga minamahal ko mga kababayan. Malademonyo talaga. Pag nangyari naman yan, sisiguraduhin ko naman sa'yo, Sara, hindi ka magiging masaya sa upuan mo. At hindi namin hahayaan na maging masaya ka. Dahil alam namin na gagamitin mo lang yung kapangyarihan mo na yan. Pag ikaw yung naging Pangulo, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, pag naging Pangulo to, swerte si Kibuloy. Swerte yung isang mapagpanggap na Diyos-Diyosan. Swerte yung rapist. Swerte si Bantag. Swerte si Tebes. Swerte yung mga kriminal na pumatay
kay Gobernador Will Ragay Digamo. Sigurado, absuelto lahat yan. Absuelto si, etong si Michael Yang. Absuelto, itong kapatid ni Michael Yang. Si Alice Goo, si Ong, at iba pa. Baka nga, maging times 3 pa yun, dami ng pogo dito. Na kung saan maging times 10. Magiging times 10 na yun, dami ng krimen na magaganap dito. At mas lalo magiging laganap ang droga. Sapagkat mamamayagpag na naman si Michael Yang. Alala ninyo? Dahil sa ating mahal na Pangulo, wala nang halos natira na laboratory dito ng Shabu na kung saan konektado dito si Michael Yang na may connection naman sa mga Duterte. Kay Man Scarpio, lalong-lalo na dito kay Puloy. Di ba? Alam naman natin kung anong dahilan ng mga Duterte, bakit gustong-gusto nilang kunin ang kapangyarihan ng ating mahal na Pangulo. Dahil nabubuking na sila. Lalong-lalo na sa usapin ng pera. Na ninanakaw na lamang ni Sara Duterte na akala natin ay dinadala niya sa kabutihan. Yung pala, ay winawaldas na lamang niya. At ibinibigay niya sa mga taong nasa paligid niya nang sa ganun ay hindi magsalita. Katulad na lamang po nitong isyong ito na mababasa ko dito sa Abante. Na ayon dito, kinumpirma ng isang dating opisyal ng Department of Education o DepEd ang pamimigay ni Vice President Sara Duterte ng pera sa mga piling opisyal ng ahensya. Sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong Lunes, tinanong ni Tingog Party List Representative Jude Asedre, si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Paharda, kaugnay ng pamimigay ng envelope ng may lamang pera sa mga opisyal ng ahensya. Inamin ni Paharda na inutusan siya na hingin ang bank account ng mga superintendent ng DepEd. Pero sinabi nito na hindi lahat ng superintendent ay binigyan. During po kasi sa pag-iikot ni Vice President Sara Duterte, nakita po niya doon yung superintendent gumagastos ng sarili nilang pera sa office field work nila, sabi ni Paharda. Okay, ito yung naging rason. Nang tanungin kung saan galing ang pera, sagot ni Paharda, binibigay po yon sa akin ni Vice President Sara. Iginiit ni Asedre na hindi regular ang paraang ito at pinunto ang kawalan ng angkop na dokumentasyon at panuntunan. So dito po nagsalita na po itong si Congressman Asedre. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, sa pag-iimbestiga po ng good government, kaya namimigay si Sara Duterte ng salapi sa mga nasabing superintendent o piling mga superintendent ng DepEd. Dahil yung karamihan sa kanila ay nakakaalam ng mga katiwalian na ginagawa ni Sara Duterte. At yung ibang superintendent doon, binibigyan ni Sara Duterte sa ganun maging tikum ang kanilang bibig. Kung maalala ninyo, may binigay pong proposal si Sara Duterte sa Kamara na sa ganitong lugar, sa ganitong division, ay magpapagawa siya ng mga gusali, eskwelahan, at iba pa. Na kung saan ni isang poste ay walang itinayo. So ngayon, ang pamamaraan ni Sara Duterte para hindi umimik, para walang magsalita, binigyan niya yung mga superintendent ng pera. Kumbaga, ginamit niya yung pera para maging tahimik. Walang alingas-ngas. So yun yung kanyang sekreto. At ito rin ang ginagawa ni Sara Duterte doon sa Davao. Yung mga kaalyado nila, mga politiko na nakakaalam sa mga ginagawa ni Sara Duterte, inaambunan niya ito. O ito, kumbaga sa pulis, for the boys. O ito, nakulimbat ko, 1 bilyon. O sa'yo, 5 milyon. Konsilor. O konsilor, sa'yo 5 milyon. Sa'yo 5 milyon. So, para walang lumabas na baho, babayaran lahat. Bibigyan lahat.
At yan din ang ginagawa ni Sara Duterte. At ito'y nai-apply din niya bilang kalihim ng DepEd. So sa madaling salita, strategy ito. Para walang lumabas na baho, walang magsalita, walang umimik, walang magsumbong, kailangan magpaulan ng pera. Ang tanong, kaninong pera? Kaninong pera yung inaambon o pinamimigay ni Sara Duterte para walang magsalita? Na kung saan ay wala naman talaga siyang ginagawang mga proyekto sa DepEd. Kaninong pera yun? Hindi ba't sa atin? Pera ng taong bayan yun. Ngayon, napakababaw po na dahilan kung sasabihin niya kaya siya nabigay ng gano'n kasi yung mga principal naglalabas ng sarili na ba? Huwag niyo kami paniwalain. Huwag niyo kami paniwalain dyan. Bobo na lang siguro yung isang magulang o yung isang magulang na may anak na nag-aaral na, sasabihin, principal yung naglalabas sa sarili niyang pera. Karamihan, o madalas, o lagi, sabihin natin lagi, ang naglalabas po, kung meron man mga ano dyan, yung PTA, pera ng mga magulang pa rin ang ginagastos ng mga teacher dyan. Pambili ng mga kung ano-ano sa eskwelahan, PTA, doon kinukuha yan. May pondo yan. 'Di ba? Imposible. May budget ho. Paano sasabihin na naglalabas ng sarili? Yung mga superintendent na yan ay mayroon po yung mga budget galing sa national. Panggasolina nila, binibigyan yan sila ng sasakyan. Ba't ko nasabi? Kahit paano naman, may mga kamag-anak na may tsahin naman ako na teacher na kung saan mayroon pong katungkulan sa division ng DepEd. Di ba? So, sa madaling salita, hindi sang-ayon ang ating mga congressman dahil alam nila na niloloko lang tayo ito ni Sara. At ito yung dahilan. Dahil nga sa hindi na kayang malusutan at hindi na kayang paniwalain ni Duterte, maging ang taong bayan, kailangan niya namang agaw ng kapangyarihan. Dahil pag hindi siya ng agaw ng kapangyarihan, pag nakulong siya, surbol talaga siya sa kulungan. Kaya, minamadali ng mga Duterte na mag-agaw ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon nang sa ganon ay magawa nila at mapagtakpan nila yung mga kasalanan nila na dapat nakikita ng taong bayan. Nakukuha ninyo mga kababayan ko, yan po ang dahilan. At alam ko, kung anong nakikita ko ay nakikita nyo at kung anong naririnig ko, naririnig nyo. Kaya sa puntong ito, magkaisa po tayo. Huwag tayong pumayag na basta-basta na lamang po agawin ng mga hudas, traidor, magnanakaw, mga mamamatay tao, mga halang ang bituka, yung kapangyarihan na nararapat lamang po sa isang matinong taong katulad po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So tulad ng sinasabi ko, kapag tayo po, kung mayroong may kakandak ng mga rally, kung kinakailangan nyo po si Epifanio Labrador, magsasalita po, alang-alang po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magsasalita ako kasama ninyo. Kung nagrarally yung mga demonyo na kampo ni Kibuloy at ni Digongyo, tayo na mga anak ng Diyos. Magrally din tayo. Ipakita natin sa kanila na higit tayong mas marami kaysa sa kanila. Ipakita natin para mapatunayan sa buong mundo o sa buong Pilipinas na hamak naman na mas maraming Pilipino ang nagmamahal at nagtitiwala sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.